Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, good morning. Good morning, Cha. Yun! Ba? Okay na, okay na. Okay na. Loud and clear. Malinaw na malinaw. Nag-sound check naman kami kanina. Alam mo, minsan talaga may mga glitches tayo. Magandang umaga po, seniors at super seniors na taga-subaybay. Tita Juliet Cruz, Ate Nelia Ogaleska. Thank you so much for tuning in. Yan! GDP? Good morning. Yan! Ganda ng boses. Di ba nga? Pang Grabe. fourth day na niya today at mamimiss niya daw gumising ng umaga bukas. So Nawiwili abangan na nga ninyo. ako Abangan nyo mga kapatid kung babalik na ba si TF Ted Filon tomorrow. But Pastor, eto na muna. Eto, alam mo, kahit wala si Manong Ted, inaabangan pa rin to ng ating mga kapatid. Ang magandang balita. Anong meron ngayon? Yes, belated happy birthday, Christian Estacio. Si David po ang pinag-uusapan natin. 2 araw na lang, tatapusin na natin yung kwento niya. Pero ngayon po, pag-usapan na natin yung isang magandang salmo na sinulat niya. Ang dami niya sinulat siya na Psalms. Out of the 150 recorded na Psalms, chapters po yun sa Book of Psalms, kalahati dyan, okay, to be exact, ay sinulat ni David. Siya po kasi mga awit, is a worshiper, okay, kadalasan yung mga dasal niya, dinadaan niya through Psalms, yung mga reklamo niya rito sa mundo, idinudulog niya sa Diyos at naging Psalms nga na binabasa natin ngayon at patuloy na nag-i-encourage sa atin. Isang magandang salmo na pag-usapan natin yung Psalm 27. Sa dami kasi ng pinagdaanan niyang pagsubok, sa dami niyang pinagdaanan na challenges sa buhay, yung ups and downs niya, makaka-relate tayo kumbaga, no? At itong salmo na to, unang pasok pa lang na to, malalaman natin yung sikreto nitong si David na isang humble servant of God, na isa siyang pastol ng tupa, naging pinakamakapangyarihang tao sa planeta, hindi lang sa Israel, sa buong planeta nung panahon niya. Paano niya napagtagumpayan to? Yung mga gyera at mga laban sa buhay. Sabi niya ron sa unang verse pa lang, ang Panginoon yung aking ilaw at tagapagligtas. Sabi niya, sino ang aking kakatakutan? Sabi niya, the Lord is my light and my savior. So, sino kakatakutan ko? Obvious naman yung tanong niya, no? Di wala. Hello, pag sinabi mo, di ba, suntukan tayo, lalaban sa akin si Manny Pacquiao. O di parang, ano ka ngayon? Di ba, lalaban ka pa? Wala akong kakatakot. Kaya parang sinasabi ni Pacquiao, ni David, hindi na si Pacquiao ang backer ko, ang Diyos ang backer ko. Tapos tinuloy pa niya, ang Panginoon nagtatanggol sa akin. Kaya wala akong dapat katakutan. Basta alam niyang siya ay nasa tamang daan, siya ay sumusunod sa kaluguran ng Diyos, wala siyang dapat katakutan. Isang ka pa, no? Ba't ka matatakot kung ipapatawag ka ng Senado kung backer mo si Lord, di ba? Wala kang dapat katakutan kahit anumang pananakot yan, kahit ano pang panggigipit, kahit ano pang feeling mo, okay? Kung ikaw ay backer mo ang Diyos, bakit ako matatakot ipatawag? Punta ako dyan, di ba? Labanan natin yan. Kapag sinalakay ako ng masasamang tao, sabi niya, ang aking mga kaaway yung namamatay, nabubuwal at natatalo. So parang, grabe to. Grabe to si David, yung kanyang confidence in the power of his God. At kahit nga mapaligiran siya ng maraming kawal, hindi ako matatakot. Salakayin man nila ako, magtitiwala ako sa Diyos. Kaya po, kung may time kayo, basahin nyo lang yun. Pero ito lang yung pinaka-last na gusto ko lang i-pound dito sa verse na to. Ano ba yung mahihiling pa ni David? Kung bibigyan siya ng isang wish ni Lord or igagrant ang kanyang prayer, nakikita natin yan sa verse 4, yung kanyang nasa sa puso. Ikaw, kung tanungin ka ng Diyos, humiling ka sa akin, ibibigay ko. Ano kaya hihilingin mo? Ito si David, sa Salmo 27:4. Isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon, ito ang tanging ninanais ko, na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay. Ano ibig sabihin? Mag-i-squat ba siya sa temple of God? No. Sinasabi po niya, ako po, ang nais ko lang ay mapunta lagi sa presensya ng Diyos. Dahil po nung time na yon, ang presensya ng Diyos ay nandun lang sa temple. Kaya sabi niya, kung nasa ng presensya ng Diyos, kahit doon ako araw-gabi, kahit doon ako matulog, doon ako kumain, basta ako ay huwag mawawala sa presensya ng Diyos. Kasi po, apart from the presence of God, wala po. We are nothing. Tinry na ni David, wala siya sa presensya ng Diyos. Doon nagkawindang-windang ang buhay niya. Tayo rin po, examine nyo yung buhay nyo. I-review nyo lang.
one of your greatest regrets po, isipin nyo lang, yung pinakamalaki nyong pagsisisi, tingnan nyo, wala yung Diyos dyan. Yung mga pinakamalaki nyong kalokohan at kasalanan ginawa sa buhay, tingnan nyo, hindi yan naka-align sa kaluguran ng Diyos. Nung binata ka, ngayon may asawa ka, at in the future, yung gagawin mong ikakasira ng pamilya mo, wala ang Diyos dyan. Kaya si David, matalino. Mawala man lahat sa akin, wag lang ang presensya mo. Yun ang nais ko, Panginoon, ang inyong presensya. Kaya po tayo, ang matutunan natin dito, ikaw na nakikinig ngayon, ano ba hiniling mo kay Lord? Pera, posisyon, possessions, prestige, followers sa Facebook at mga at like sa Instagram views. Ano ba hinihingi mo kay Lord? Ang payo ko lang po, more than anything, hilingin natin na, Lord, huwag mawawala ang presensya mo sa buhay ko. Dahil kapag nasa presensya mo ko, I have everything. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa salmong ito na naging batayan ni David kung paano siya naging successful na tao. Isa siyang mabuting hari, ama, anak. Hindi siya perpekto, meron siyang pagkukulang for sure. Pero Lord, dahil nandun ang presensya mo, na i-correct yung kanyang mga pagkakamali. So Lord, patawarin mo kami. Ang dami naming gusto kahit wala yung presensya mo. Ang dami naming hinahabol kahit alam namin na wala ka naman doon sa hinahabol namin. Patawarin nyo kami, Lord. Ibalik mo kami sa iyong presensya. Nawa every morning yun ang aming i-pursue and for the rest of our lives. Your presence, Lord God. In Jesus' name. Amen. 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 Amen, amen. Saan ang lakad mo ngayon, Pastor Jeff? Actually, pupunta ako dyan sa station. I'll be speaking sa mga signal people. Mga taga-signal, makita. Anong oras, Pastor? Naku, makikinig din si GDP kung di siya busy. Anong oras yan? May Lenten special tayo dyan. Lenten Talk, Media Quest sa Signal, okay? Magkita-kita po tayo, mga taga-Signal. 11 a.m. That's nice. Floor. Oo. Town Hall. Yan. Dito lang to. Malapit lang din sa amin. Lalakad lang kami ni GDP. Pastor, have a pleasant Thursday ngayong umagang ito. Ingat lagi. Thank you po, Pastor. Yeah. GDP, thank you so much for the opportunity makasama ka namin. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Maraming salamat, Pastor Jeff Eliscopides, for the Daily Brad. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.